Yan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning na po sa mga maagang nagasing. Good morning na po, Sister Mau. Hallelujah. Sheikh, good morning. Good morning na po, Brother Dennis, my big brother. Good morning na po sa bawat isa. Pinagpalang umaga, Sabado po ng umaga mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Mr. Perseus, good morning po. Padre Rosipino, good morning. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Yan. Sister Jocelyn, good morning. Mother Nilito, yan, good morning na bago sa akin. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay minsan pa ay umawit sa ating pong Panginoon. Ating pong sangalaya, panang papuri. Sir Angie, good morning. Lord, we praise you today, Lord. We glorify your name, Lord, today. You deserve the glory. Deserve the honor. Thanksgiving belongs to you in Jesus' name. Lord, sa aming pag-awit sa umagang ito, Lord, dalangin ko na ikaw po ang maluwalhati ng Diyos sa umagang ito. Give our heart and mind, Lord God, in Jesus' name. Salamat nga po sa iyong pag-ibig. Yes, Lord God. Namin, ang puso namin ay alay sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Bukas na aklat, wala nga po kami may tatago sa iyo. Lahat ng bagay ay hayag, Panginoon. Ay naman sa oras po na ito,
Sampa lumalapit po kami sa iyong harapan, humingi po kami ng kalinisan, Panginoon. Hallelujah, salamat po sa kapatawaran sa mga ito, sa kalinisan, sa dugo ng Panginoong Hesus. Meron na nga po kaming kalayaan, Panginoon, na lumapit sa iyong trono. Salamat, O Lord, at amin pong tinataas, pinagkakatiwala ang aming daily vibrant word sa araw po na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami pangunahan. Dalangin ko po na ito pong aming live streaming today ay makating dyan sa apat na sulok ng mundo. Lord, naghari po kayo sa aming buhay sa araw po na ito. With power of your word today, Lord God. Nga po may taas, maluwalhati sa umagang ito. Pinagkakalit po, Panginoon Lord, ang aming pong mga kapatid, Lord. Nag-iisa sa aming pong daily vibrant word today, Lord God. Give them, Lord, give them peace and joy, even wisdom that comes from you, Jesus. Thank you, Lord God, sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, na sa pamagitan po ng daily vibrant word, marami pong pinagpapala, napagpapala, Panginoon. Naaabot po ng aming pong live streaming na ito, Diyos. Salamat po, Lord God. Maraming mga tao ang natatransform. Hallelujah. At salamat, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamatan ka namin sa mga ito. Sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan. Isa na pong pinagpalang Sabado ng umaga, mga kapatid. Purihin na ang bawat isa. Tipong tagging po, i-share po natin ang ating pong link, no? Para sa ating mga kapatid naman ay sila ay makapakinig, no? Makapanood ng ating pong live streaming. Yan. Ayan, Brother Joseph Trinidad, good morning. Okay, without further ado, tayo na po ay mag-umpisa. So ating pong topic ngayong umaga is about inherited corruption or sin, no? Ito po ay very common, no? Na pag-aaral kasi ito po yung na-inherit po natin, no? Ang ating pong text is sa Romans chapter 5 verse 12. Sabi dito, therefore just as sin entered the world through one man. Sino pong one man dito? Si Adam. And death through sin. In this way, death came to all people because all sin. Ayan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano po ba sabihin ng inherited corruption? Also known as original pollution, no? Meron na palang original pollution, no? Refers to the sinful nature we all received from Adam. We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners by nature. This means that number one, we totally lack of spiritual good before God. Sabihin, walang nakasumpong ng karunungan, no? Sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short for the glory of God, no? And we are totally unable to do spiritual good apart from grace. Our thoughts, our desire, and action are naturally bent away from God. We are spiritually dead until He makes us alive. Yan. Yan po yung katotohanan na tayo po ay nagkasala. Diba? Yung naman na natin kasalanan sa unang tao kay Adan, mga kapatid. Kaya nga, yung kasalanan na iyan na pumasok sa sangkatauhan o sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao lamang. Titingnan natin, nung hindi pa po nagkasala ang tao, no? Before the fall of man, napaganda po nung ugnayan. Ang ganda ng buhay, walang korupsyon, walang pollution. Ang ganda po ng sitwasyon, kondisyon, kalagayan po nila Adan at Eva
doon sa halamanan. Ngunit po, nung nagkasala po sila, no? Sila po ay nag-disobey. The first rebellion, no, na nangyari sa sangkatauhan, mga kapatid. Sila po ay nagrebelde sa ating pong Panginoong Hesus. At yung pong magandang samahan, magandang kondisyon, ay ito po ay nawasak dahil po sa kasalanan. Kaya hanggang sa ating kasalukuyan, mga kapatid, ito po yung tinatawag natin the original corruption or pollution na nakikita natin. Kaya nga marami pong mga tao o mga politician na talagang hindi naman lahat, no? Pero talagang makikita natin na sila po ay mga corrupt, no? Tanda natin na yung sanhi ng rebellion, no? Yung mga tao po ay nagkanya-kanya na. Nagkanya-kanya ng sarili nilang kapakanan. At titingnan natin sa kapanahonan natin, marami pong mga taong corrupt, mga kapatid. Dahil tayo po ay nahiwalay sa ating pong Panginoon. Ano po ang mga turuan natin? Puntos po sa araw po nito. Number 1, the greatest problem of humanity is sin. Number 1, the greatest problem of humanity is sin. No? Ito po yung tiyatalakay natin sa You Are Welcome lesson natin, mga kapatid, sa ating pong mga life group natin tiyatalakay dito. The basic man's problem, di ba? Akala natin yung mga nangyayari dito sa mundong ito, no? Akala natin pera. Yung pala ay ang pinakamatinding kasalanan ng sangkatauhan ay ang kasalanan. Diba? Kaya nga ang tao, wala na lang ginagawang kapamaraanan para sila ay mapatawad o kaya ma-acquit, no? Gumagawa ng mga sariling kapakanan. Mga kapatid, bakit ang mga tao ay nagiging corrupt? Bakit ang bilis nila maka-adapt sa ganitong klaseng kasalanan? Alam mo, ang isang kaya nga tayong Pilipinas, no? Tayo po ay tinagurian na Christian nation dito sa Southeast Asia. Pero po, number 2 po tayo sa corruption, mga kapatid. Gani po yung paglobo po natin sa corruption. Kaya ang sumatotal po nito, yung ating bansa ay mahirap. Naghihirap dahil po sa mga korupsyon. Minsan nga, iniisip natin, kaya yung nakaraang pong eleksyon, no, na ang laki po ng factor nito sa ating pang pagpipili ng mga leader. Kaya napakaingat dapat tayo sa pagpipili ng mga leader na ating pong binuboto. Kasi, yan po nakasalalay. Yung kapakanan, yung sitwasyon ng bansa, no, mga kapatid. Dito po sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas, excuse me, talagang kitang-kita natin harap-harapan yung korupsyon na ginagawa ng mga tao. Wala nang pakundangan. Diba? Alam naman nila na mali ang ginagawa nila, pero patuloy pa rin sila po ay nagbubulag-bulagan kasi meron po tayong tinatawag na inherited corruption. Kaya nga yung problema ng sangkatauhan ay kasalanan at ang solusyon, ang the greatest solution to the problem is Christ. Yung number 2 natin. Kung ang greatest problem ay sin, the greatest solution naman ay si Kristo. Diba? Mga kapatid. Kaya kailangan natin ang ating Panginoon. Kailangan ma-transform. Alam mo, dito sa mundong ito, dalawang klase ng tao. Yung isa, separatist. At yung iba naman, at yung isa pa, ay yung transformationalist. Diba?
Marami po mga tao gustong pag-i-divide, gustong pag-away-awayin, gustong magkaroon ng faction sa bawat isa. Paglituin ang bawat parte. Dapat doon tayo sa transformationalist, mga kapatid. Dapat tayo po yung nagiging ehemplo para maayos, matransform yung ating bansa sa pamamagitan po ng pagtanggap sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya mahalaga, no? Mga kapatid, ito sa must na matanggap, may share natin ang good news sa kanila. Kasi maraming tao, kaya sabi ng Biblia, maraming tao napapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman. They are ignorant. Sabi po ng Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and I put a new spirit in you. I will remove from you your heart of the stone and give you a heart of flesh. Kailangan matransform. Kailangan magkaroon tayo ng bagong puso. Gaya ng ating pong inawit kanina. Magkaroon ng transformation sa puso natin. Mabago. Unless na kapag hindi ka nabago yung puso mo, mga kapatid, talagang hindi mo makaranasan, no? Hindi mo magagawa yung mga makalangit na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Wala tayong love. Kaya kung rampant, no? Harap-harapan yung paggawa ng korupsyon. Kasi wala nang heart, wala nang love. 'Di ba? Mga kapatid, makasariling pananaw. Kaya napakahalaga na ma-transform po ang bawat puso ng bawat isa. Mabago, magkaroon ng renewed heart. 'Di ba? Magkaroon ng encounter with the Lord. Ma-encounter ang Panginoon. Iyon lamang po ang tanging solusyon. Kailangan nilang tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung greatest solution doon sa greatest problem na tinatawag natin kasalanan. 'Di ba, mga kapatid? For the first place, ang ganda po ng plano ng ating Panginoon sa kanyang nilikha. Ni minsan hindi po inisip ng Diyos na kanyang nilikha ay mapahamak. 'Di ba? Bagkus naroon yung ang nais ng Panginoon maging maayos, masaya, maunlad ang bawat isa. Pero dahil po sa kasalanan, nagkaroon po ng corruption. Nagkaroon po ng pollution. Nagkaroon po ng kasalanan. Yung inherited sin. Kaya, ang solusyon talaga ay kailangan magkaroon ng Kristo sa mga puso ng mga tao. At kitang-kita naman natin talaga ito, no? Makita naman natin talaga na kapag may Kristo sa puso, naroon yung pagbabago, naroon yung transformation. Kakaroon talaga ng renewal. 'Di ba? Nagkakaroon ng bagong kaisipan. Nagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi pansarili. 'Di ba, mga kapatid? May conviction. Yan. Laging inuuna yung kapakanan ng kapwa kaysa sarili. Kaya minsan, 'di ba, nakita natin ang mga Koreano, yung ang Korea, no? Titingnan natin, napakaunlad na bansa. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, ang mga Koreano po, ganoon na lamang sila ka-intimate sa pag-pray sa ating pong Panginoon. Minsan sa iniisip natin, parang napaka-awkward yung kanilang ginagawa. Ang tagal na kanilang pagsusumamo sa Panginoon, umaabot ng 2 oras, 3 oras sa panalangin. Walang humpay na panalangin. Kasi ayaw nila na sa kanilang pag-alis sa lugar, ay ayaw nilang ma-miss yung opportunity na kailangan mayroon silang word na matanggap galing from the Lord. Kasi yun yung lalakaran nila eh. Napaka-importante po yun, mga kapatid. Kaya kita mo yung bansa nila maunlad. Punong-puno po sila ng pag-ibig sa ating Diyos at sa bayan. 'Di ba? Ganun po, mga kapatid.
tayo dito. Maliit na bagay, ang liit na pinagmumulan, lalong pinapalaki hanggang sa sumiklab na ang kaguluhan. Kasi nga, walang Kristo sa puso. Walang Kristo sa puso. Walang pag-ibig sa puso, mga kapatid. And number 3, the greatest act you can do is to proclaim Christ. Kaya nga, ikaw at ako ay parte po sa panawagan ng Panginoon to make disciples. To go and make disciples. Kailangan natin, tayo po ay kaparte doon sa advokasya ng Panginoon na mabahaginan ng magandang balita ang lahat ng tao, lahat ng bansa. Diba? Kaya nga, kung meron po tayong gift, no, sa mga mission, sa evangelism, mag-involve po tayo sa gawain ng Panginoon. By the way, sa this coming Monday, pupunta kami sa Lubang, no? Nakaroon kami doon ng EGR. At the same time, magkakaroon din ng evangelism. Kasi ito po yung mandato ng Panginoon, no? Na kailangan lahat ng tao ay mabahaginan, makasumpong ng magandang balita ng kaligtasan. At walang ibang gagamitin yan, kundi ikaw at ako. Diba, mga kapatid? Kaya napakasaya na maging kabahagi rito eh. Ito yung bagay na hindi mo paghihinayangan. Kasi gumagawa ka doon sa plataforma ng Diyos. Diba, mga kapatid? Ito po yung pinaka-greatest act na dapat natin ginagawa. Oo, iproklama si Jesus sa lahat ng tao, sa lahat ng dako ng mundo. So, paano natin ba ito i-apply sa ating buhay? Number 1, surrender your life to Jesus. Hanggat hindi mo pa sinusurrender yung buhay mo sa Panginoon, hindi ka makaranas ng transformation. Pag sinabing surrendering to the Lord, walang reservation. Diba? Ipagkatiwala sa Panginoon 100% ng ating buhay. Diba? Sa Panginoon nang siyang lumikha sa atin. Kaya walang puwang dito yung pagmamayabang o pagmamalaki. Walang puwang. Marami po mga tao, nakala nila yung kayamanan nila, yun yung Diyos nila. Diba? Yung tipo na si Lord ay hindi na binibigyan ng puwang sa kanilang puso dahil sila po ay nabulag doon sa mga material na pagpapala, no? So, hindi naman masama, no? Napagpalain tayo material eh. Pero, wag naman natin baliwalain or kalimutan ang ating pong Panginoong Hesus. Siya pa rin yung may programa ng lahat ng bagay sa ating buhay. Siya pa rin yung may akda ng ating buhay at sa kanyang mga kamay nakapaloob yung kanyang pangako sa atin, yung kagandahang loob ng Panginoon, yung grasya ng Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan natin i-surrender ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Amen po, no, mga kapatid. Number 2, believe in the triumph of Christ. 2,000 years ago, nagtagumpay na ang Panginoon. Diba? Kaya tayo po yung recipient, diba? Doon sa victory na ginampanan ng Panginoon 2,000 years ago, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi tayo hinayaan ng Diyos na malugmok sa kahirapan, o malugmok sa kawalan, o malugmok doon sa walang prinsipyo, o malugmok doon sa mga sa corruption, sa pollution. Hindi tayo hinayaan na manatili roon. Kaya nga nagtagumpay ng Panginoon eh. Titilistay. It is finished. Diba? Iyan po ay inako ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Para tayong lahat na nananampalataya sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong buhay natin napaka-iksi lang. Titingnan natin, mga kapatid. Kung i-measure natin yung buhay po natin dito sa mundo, napaka-iksi lang.
Pero yung pangako ng Diyos sa eternity, napakahaba nun. Mga kapatid, infinite. Kaya nga eternity. Diba? Walang hangganan. Iyon po yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya sa maiksing buhay na ito, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, gamitin natin ito sa kabutihan. Hindi sa pagiging korupsyon o sa pagiging korap. Huwag natin gamitin ito sa panglalamang sa kapwa. Bagkus, yung maliit na bagay o yung maliit na buhay na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin ito sa kabutihan. Dahil iyan po ang nais ng Panginoon sa atin. Believe in the triumph of Christ. Mga kapatid, kaya nga tayo nagpapatuloy mga kapatid, no? Kasi nagtagumpay na ang Panginoon. Napagtagumpayan niya na ang mundong ito. In number 3, participate in the work of Christ. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, the greatest act you can do is to proclaim Christ. In this dark world, mga kapatid, kailangan ang ilaw ni Kristo makita sa iyo at sa akin. Kailangan makipag-cooperate tayo, makipag-participate tayo, mga kapatid, doon sa the finished work of Jesus. Meron tayong kampanin, no? Meron po tayong final instruction ng Panginoon sa atin na kailangan natin sundin, mga kapatid. Ang ganda po ng pangako ng Diyos in eternity. Yun po ang plano ng Panginoon sa kanyang mga anak. Maranasan yung magandang buhay gaya ng una pa. Iyon na ang gusto ng Diyos sa atin. Pero dahil nga po sa kasalanan, ito po lahat nasira. For all have sinned and fall short of the glory of the glory of God. Lahat ito nawala. Yung magandang plano ng Diyos, nawala ito lahat. Mga kapatid, pero hindi po nawala ng pag-asa dahil binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ng ating Panginoong Hesus na matay sa krus ng Kalbaryo para po tayo walang sala, maligtas, matubos, mga kapatid. Hindi niya tayo iniwanang luhaan. Nagkaroon siya ng talagang buhay niya. Even to the point of death, ay ginawa niya yon para ikaw at ako ay maligtas. Di ba, mga kapatid? Kaya ang kailangan natin ay magkipag-participate doon sa gawain ng Panginoon. Mag-involve sa mga gawain. Sa church, kung wala ka pang ministry, mag-involve tayo sa ministry. Ang dami pong ministry na pwede natin pagsalinan, no, mga kapatid. Ang dami po. Alam niyo po, kung lahat po tayo nagpa-participate doon sa gawain ng Panginoon, no, mas mapapadali po ang pagkalat ng gospel. Marami po mga tao ang makakarinig, no, makakasumpong ng salita ng Diyos through this platform, no. Kung meron ka namang kakayanan na mag-bless through financial aspect, di ba? Pwede tayong tumulong sa mga mission. O kasi marami pong mga gawain, mga kapatid. At itong maganda po rito, no, na kung sakali man dumating na ang Panginoon, madating tayo na tayo po ay abala sa paglilingkod sa Kanya at paglilingkod sa ating kapwa. Di ba, mga kapatid? Di ba napakaganda po yun? Na habang hindi pa dumating ang Panginoon, tayo po ay nagiging abala sa pagpapalaganap ng Kanyang dakilang salita sa lahat ng dako ng mundo, ethnic groups, di ba, sa lahat ng mga tao. Kaya nga, mga kapatid, no, ang isang bansa kapag punong-puno ng korupsyon, ang hirap makaahon. Kasi nga, parang naka-bandage. Di ba, marami mga taong makasarili. Yan po ang pinakaayaw ng Panginoon.
yung inherited corruption. Mga kapatid, kaya marami po mga tao na corrupt sa mga oras po na ito. Unless na sila po ay mapukaw at tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, hindi yan kakaroon ng transformation sa kanilang mga buhay. Maraming mga tao, pag tinanong mo, gustong makapunta sa langit, pero ayaw naman nilang tanggapin ang ating pong Panginoong Yesus. Nagbubulag-bulagan sila. Ayaw nilang makibahagi doon sa gawain ng Diyos. Ayaw nilang makipag-participate doon sa gawain ng Panginoon. Ayaw naman nilang maniwala at manampalataya doon sa katagumpayan na ginawa ni Kristo sa krus. Diba mga kapatid? As a question to consider, sabi po dito, why is it important to recognize that Jesus is the solution to the greatest problem of humanity? Kung si Dr. Jose Rizal nagwika na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, dapat mas lalo nating ipagmalaki na si Kristo ang solusyon sa ating bansa. Mga kapatid, kailangan si Kristo ang solusyon sa ating mga problema. Yan, purihin ang Diyos sa umagang ito. Thank you Lord sa ating 23 viewers na patuloy na silang naglaan ng oras. Yan, good morning na po. Pastor Remy, Pastor Janet, good morning sa bawat isa. May pong salamat sa inyong mga buhay, sa patuloy po ninyong pagtalima, pagsubaybay, pagsuporta sa ating pong Daily Vibrant Word. Sister Mary, good morning. Sister Rosmar, good morning. Yan. Sister Tess, good morning po. Yan, patuloy po tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa araw po nito, sa kanyang kabutihan, sa Word of God, sa araw po nito na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Dalahin ko po na ito po yung maging hamon po sa atin, encouragement po sa atin bilang tinawag ng Diyos na tayo po ay tumalima, doon sa panawagan ng Diyos sa atin, mga kapatid, na iproklama ang Diyos, to proclaim Christ sa lahat ng tao, sa buong mundo. Tayo po ay kasangkapan, tayo po ay kaakibat, ng ating pong Panginoon para po magawa po natin yung mandato ng Diyos sa atin, yung Great Commission ng Panginoon, yung kinomission sa atin ng Panginoon na magdisipulo, yan, mag-share ng gospel sa lahat ng tao. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo maghiwalay, nais ko pong batiin yung ating pong mga kapatid na nagdidiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw po nito. Kung mayroong nagdiwang ng kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. At ganoon din sa mga nagdiwang ng kanilang mga anibersaryo sa araw po nito, binabati ko po kayo ng maligayang anibersaryo sa inyo. Ituloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ganoon din Lord, datos po Panginoon sa iyo Lord, ang mga kapatid namin na nakaranas ngayon ng mga sakit, karamdaman, even Lord may mga anxieties, may mga depression Lord. I pray in the name of Jesus, touch their lives Lord, abutin niyo po ang kanilang mga puso, ang kailangan po nila Panginoon. Lord, ibigay mo po yung complete healing sa kanila O Lord. Tapikin niyo po ang kanilang mga balikat at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo O Diyos. Lord, sa umagang ito, dinikla po namin ng tagumpay sa lahat ng aming mga gagawin pa sa araw po na ito ng Sabado. Lord, maging mabunga po kami, Lord. Thank you for rescuing me from the bondage of sin. Lord, thank you, Lord God, na binago mo ang aming mga Lord, kaisipan, binago mo yung aming puso, binago niyo po ang aming desires, at mga action po namin, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Make me more like Jesus every day. Lord, it is my desire to participate in the work of Christ in transforming the world. Salamat po, God. Gamitin niyo po kami. O Lord, use me. Make me your instrument, Lord, to bring positive change in this dying world. Thank you, Lord. Salamat po. Pinupuri ka namin sa araw po ito. Pinasalamatan ka namin.
Good morning na po sa lahat. Yan, Sister Beth, Pastora Ani, good morning po sa bawat isa. Puri ng Diyos sa umagang ito. Maraming pong salamat sa inyo mga kapatid. And to God be all the glory. God bless po.